Pag-usapan natin yung sinabi ni Mamu, ang atin pong kababayan na si Gloria Escoto. Hindi pa raw nakatatawid. Hindi pa daw. Ano ang dahilan? Parang siguro, di ba nga tinanong ko kung may unfinished business Oo, na yun nga daw, na hindi niya na pagkaisa, na pagtipon-tipon. Di ba nga pumanaw siya, wala naman yung pamilya. Naniniwala ba kayo na kapag meron kang kasalanan sa isang taong pumanaw na, hihilahin yung paa mo, mumultuhin ka? Hindi siya dinadala. Alam mo, idudugtong ko na yung kay Governor Chavez Singson. Hindi po namin ito binanggit at sinalat noon. Dahil sabi nga ni Gov, hindi ko pa naman kasi nakakausap ang mga anak ni Nora Honor. Pero ayon sa staff ko, kaya siya nagigipit sa pera, tumihingi ng tulong. Hindi siya tinutulungan, mga ampon. Ampon ang ginamit na term, Hindi siya tinutulungan ng mga ampon. Sino-sino po ba yung tinatawag niyang ampon? Naturalan din si Lotlot, si Matet, si Kiko, at saka si Kenneth. Veteranang kolonista na si Christopher Min nagulat sa sekretong ibinuking ni Chavez Singson ukol sa ginawa ng mga anak ni Nora Honor. Kung bago lang kayo dito sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin niyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat! Na inabangan ngayon ng mga Noranian fans ang nalalapit na kaarawan ni Superstar Nora Honor na kung saan iba't ibang kwento na naman ang mga naglabasan. Kung matatandaan sa iba't ibang episode ng vlog ni Nanay Christopher Min ay unti-unti nilang inilabas ang ilan sa mga kontrobersyang naganap sa buhay ni Ate Guy. At itong nakalipas na araw ay isa sa kanilang mainit na topic ay ang inilabas ng isang manghuhula na si Mamo na kung saan ibinahagi nito ang unfinished business ni Ate Guy ukol sa mga nangyari sa kanyang buhay na di umano ay hindi pa ito nakakatawid ang kanyang kaluluwa hanggang ngayon. Pag-usapan natin yung sinabi ni Mamu, ang atin pong kababayan na si Gloria Escoto. Hindi pa raw nakatatawid. Hindi pa daw. Ano ang dahilan? Parang siguro, di ba nga tinanong ko kung may unfinished business na yun nga daw, na hindi niya na pagkaisa, na pagtipon-tipon. Di ba nga pumanaw siya, wala naman yung pamilya. So, dito sa cards, kung ito ang aking babasahin, ang kanyang kinamatay, atake. Hindi pa ito nakakatawid. So, kailangan ito ng maraming dasal. Natandaan ko yung sinabi ni Mamu na masama ang loob nung pumanaw. At sinabi rin niya na, hindi ko alam, baka sa pamilya, sabi niya, di ba? Meron gano'n. Ito sa isang barahan na to, parang may hinanakit, pero ito kasing tao na to mapagmahal Si Miss Nora Honor. So parang lagi siyang handang magpatawad. Yung mga hinanakit na sinabi mo, ano yung hinanakit? Pwede sama ng loob sa mga tao, pwedeng sa paligid niya, o kung babasahin natin to, possible, pwedeng kamag-anak or pamilya. Pero ganun pa man kasi, lagi siyang handang magpatawad, umintindi. Kasi hindi niya nagawa yung gusto niya sana gawin. Pero ang sabi doon, na si Ate Guy talaga mapagpapatawad. Napatawad na niya. Yung mga taong nanakit sa kanya, yun ang sinabi ni Mamu, di ba? Lagi naman siyang ganun, mapagpatawad naman siya talaga. At saka di ba, sabi naman ng mga therapista ba yun? Di ba pag namatay na yung tao, yung kaluluwa niya daw nandito pa rin muna yan sa lupa. 40 days. After 40 days daw, saka daw yun Pero meron yung agad-agad nakakatawid. Bakit si Tita Pilita Corrales? Sabi ni Mamu, nakatawid na. Miss Pilita Corrales. Kaluluwa nito, possible to nakatawid na. Pati si Haji din, about to, nakatawid na. Papunta na, diba? Bakit si Ate Guy? Karaniwan sa ganyan, may unfinished business. Yes. Merong mga gusto niyang gawin na nakamatayan niya. Correct. Parang ganon. At yung iba dyan, kapag pumanaw na, naghahabilin sa pamamagitan ng panaginip. Diba? Siguro nga na kasi birthday niya pa sa May 21. Siguro titignan niya muna kung ano ang ganap sa aking kaarawan, kung sino-sino ang darating. Naniniwala ba kayo na kapag meron kang kasalanan sa isang taong pumanaw na, hihilahin yung paa mo? Mumultuhin ka. Yun ang sabi ng matatanda, di ba? Hihilahin daw yung paa mo, hindi ka raw matutulugin. Lagot ka, di ba? Mumultuhin ka daw. Inaway mo yan, di ba? Inaway mo yan nung nabubuhay pa. Ganun. Hihilahin ang paa mo. Naku, maraming hihilahin ang paa si Ate. Naku, alamin natin kung sino-sino mga Sige nga,
Magbanggit ka nga. Magbanggit nga. Siyempre, di ba, sabi nga dun sa hula na meron siyang tampo sa kanyang mga pamilya kasama sa ano. Baka nga kasi yung kailangan niya ng tulong, hindi siya makahingi. Hindi siya pinuntahan. Sa patuloy nga ng kwento na ibinahagi ng veteranang kolumnista na si Christopher Min ay napakwento sila sa naglabasang chismis sa sikretong inilabas ng negosyanteng si Chavit Singson ukol sa ginawa ng mga anak ni superstar Nora Aunor. Para sa buong kwento, narito ating panoorin at pakinggan ang video. Hindi siya dinadala. Alam mo, idudugtong ko na yung kay Governor Chavit Singson. Hindi po namin ito binanggit at sinalat noon. Dahil sabi nga ni Gov, hindi ko pa naman kasi nakakausap ang mga anak ni Nora Aunor. Pero ayon sa staff ko, kaya siya nagigipit sa pera, tumihingi ng tulong. Hindi siya tinutulungan, mga ampon. Ampon ang ginamit na term. Hindi siya tinutulungan ng mga ampon. Sino-sino po ba yung tinatawag niyang ampon? Naturalan si Lotlot, si Matet, si Kiko, at saka si Kenneth. Si Ian, hindi ko lang alam kung si Ian noon pero may birthday celebration kasi na talagang ginastusan ni Ate Guy. Hindi nagpunta si Ian. Hindi dumating. Oo, dahil ang sabi niya, ayoko pong maging public yung aking birthday. Gusto ko private lang. Kaya hindi ako dumating. At gusto ko pagpunta ko dyan, tayo lang nga nandyan. Walang ibang tao. Sino ba yung sinasabing ibang tao? Si John Rendes na naman yun. Ayun na yun. Diba? At may pagpuna ka. Ang sabi ni Ian noon, ang sabi private ang buhay niya. Ang sabi ni Ian noon, ito na, inimbita siya ni Ate Guy mag-birthday. Tapos kasi sabi niya, anak, pwede ko natin. Pwede ba natin kunan? Ano natin sa social media. Sabi ni Ian, dahil sabi niya, ipopost ko. Sabi ni Ian, hindi po. Parang ibig sabihin, parang ayaw niya kumalat sa social media yung kanyang celebration. Pero ito na. After na namatay na si Ate Guy, mga 3 days ago, nakikita ko. Saan? Nagtitiktok si Ian kasama yung anak niya. Sumasayaw sila. Akala ko ba ayaw niya? Kaya nga sabi ko, private ang gusto niya. Kaya sabi ko, di ba sabi ni Ian, ayaw niya ng mga social media na kasi inibita nga siya ng nanay niya para na magano sila sa social media. Siguro mag-collab o kung ayaw niya. Tapos nakikita mo sa TikTok, sumasayaw sila ng anak niya. Ganun silang dalawa. Sobra naman yung okay ng katawan mo na yun. Oo. Parang, wow. Parang wala namang nawala. Oo nga. Diba? Paano yung sayaw ni Ian at itong anak? Yung anak na yung dalawa, ganun po. Pero gwapo mga anak ni Ian. Gwapo. Artistang-artistahin ang dating, di ba? Dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat!